Okay, Milan Milindo, Carla Mes Martin issue. Dito sa video na ito, ibubulgar ko po ang katotohanan. Ano? Sasabihin natin kung sino ba ang nagsasabi ng totoo, ano ba talaga at ano ang ibig sabihin nito sa Philippine boxing. Ang pinakamahalaga, mangyayari ba talaga itong laban na ito or posible pa talagang mangyari? Pag-usapan po natin yan. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pao Salud ng Paco Sports. Kung sakaling hindi mo pa ako kilala, mahilig ako sa boxing, sa basketball, sa MMA, at mahilig ako sa kwentuhan. Kaya pasensya ka na kung puros mukha ko lang makikita mo. Pero I just wanted to let you know that I'm sure you will learn something from this. As all of my videos, ma-hype, ma-entertain, yan naman ang trabaho ng vloggers, okay? Mamaya pag-usapan natin yung sinabi ni Milan Melindo regarding sa mga vlogger. Nakasama po ako. Okay, so magandang umaga sa inyo lahat. Simulan natin ang ating usapan. Actually, hindi dito kay Milan Melindo page. Simulan natin sa page ni Pinoy Boxing Prodigy na kaibigan po natin. Ano? Kasi parang dito yata simula sinasabi ni Milan Melindo na nagsimula lahat ng issue. Kayo ba ay naniniwala? Si Pinoy Boxing Prodigy po, legit po yan. Okay? Siya po ay legit. Okay, simulan natin kasi ang daming post ni Pinoy Boxing Prodigy against, not against, na about Milan Melindo. So pag-usapan po natin, isa pa ito sa, ito, yung mga video ni Carla Mes Martin. Tapos may video rin sa bandang una pa. Ito, hindi ko alam. Nakita ko to. Sinishare to ni, para hindi kayo mahilo dito ha. Sinishare to ni Milan Melindo yung mga video highlights niya. So, malamang nakikita niyo po sa feed ni Milan Melindo na nag-share siya ng mga video highlights niya at talagang pinapakita kung gaano siya kagaling. Tapos, nakikita rin natin doon na sinishare naman ni Milan Melindo. At kumbaga, doon po sa video na iyon, pinapakita na magaling pa rin si Milan. At sinasabi ko naman, may galing, may angas si Milan. Baka nga angas 2.1 2.0. So may galing, may angas at talaga namang syempre pwede pang lumaban. Syempre past prime na rin si Milan na aminin man niya o hindi at kahit ano man ang mindset kasi ng boxer, syempre they always believe they can. Lalo na yung mga magagaling, yung mga world caliber boxer regardless of the age, they always believe that they can and they are the best or talagang kayang-kaya nila basta mag-training lang sila. Unfortunately, that is not always the truth. Kasi ang kalaban natin ay edad, no? Kaya nga ako pag may naghahamon sa akin, wag na ako matanda. Tsaka again, ulitin ko, wala akong gustong makalaban sa inyo. Wag na hamunin niyo, tagapagbalita lang po ako. At again, matapang balanse, laging tapat lang. Okay, so tuloy-tuloy po tayo, no? So ito na nga, no? Napa-reply itong si Melindo dito nang napag-usapan po yung parang laban nila ni Carla Miss Martin, easy work. Syempre, napasagot yung kabilang kampo. Naturally, usually hindi sumasagot pero minsan kasi ang mga boxer parang they welcome this challenge. So, parang napasagot, easy work pala ha. So to make the story short, nakita ng mga ibang vloggers din itong post na ito ni Milan tsaka ni Pinoy Boxing Prodigy. So, naggawa ako ng content. Sabi ko may ganito palang sagutan. So, syempre pinikap ko na, lalaki pa, tapos pinikap na rin ng iba. So, yun ang usapan. So, sabi ko nga doon, nagpasalamat pa nga ako. Buti naman may mapag-usapan tayo this January. Last day of January, wala tayong mapag-usapan sa Philippine boxing. Parang medyo malamya. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako. Siyempre, dalawa. Pasalamat ako dahil ang mga boxing fans nagkakaroon ng interest. May napapag-usapan sa boxing. Biruin mo, marami pa views ko sa basketball ngayon. Boxing content creator ako. So, nakakapag hina pag gano'n, parang nakakalungkot. Ano nang gusto ng boxing? Nagbabalita ka ng mga hindi masyado sikat or yung mga international boxing, hindi sila mahilig. Ang Philippine boxing, mahilig sa chismis. So, yan po, nagsimula, no? So, pinatulan namin, binalita namin, hinype namin, hindi na kami kailangan bayaran para i-hype. Kasi po, yung hindi katulad ng iba na kailangan bayadan mo pa para magbigay ng maglabas ng balita, no? Kami po nagtatrabaho, swertihan ano, kung mapa-hype namin good, malaki kita namin, kikita kami, pero pag hindi, tulungan po 'yan. Hindi naman minsan ito Milan ano,
Alam mo ba na may mga boxer na nagsasabi sa'kin, "Swerte naman ni Casimero sir, lagi niyong pinag-uusapan, lagi siyang relevant." Pero yung mga fans na makikitid ang utak, ewan ko ba sa inyo. Yan po ay kasama. Natuto lang si Cuadro Alas na hindi na makipagsabatan sa vlogger dahil hindi naman talaga dapat. Dapat yung boksingero ang kanyang inaaway, hindi mga vlogger. Ang kanyang tina-trash talk kasi boksingero ka, ang mga vlogger, mga media, nandiyan lang kami para pasikatin kayo at palakihin ang issue para may mapag-usapan. Media nga eh. Marketing, media, PR. Okay, pero dapat tunay na balita. Okay, tuloy-tuloy tayo ha. So, nagsabi ng gano'n ng game daw. Tapos, eto na nga si Milan, 'di ba? Si Milan nagsabi, post ko dito, ang initial offer niya 500,000. So, siya yung unang nagsalita ng 500,000. So 'yon. Tapos tinag niya ako. Sabi niya humingi daw ng tulong sa mga vlogger para matuloy ang laban. Okay? Ito 'yon, 500,000. And then may accommodation. Nakatag ako diyan ano, Pinoy Boxing Prodigy. So, ang ginawa ko, sumagot ako dahil ako naman, gusto ko talagang makita si Carla Mes Martin. Sinabi ko sa video 'to na mapalaban ng magaling. Ibig sabihin magaling si Milan kaso sa totoo lang, when I was thinking of that, okay sa akin kung mangyari kasi sikat sa sikat, parehong maglalaban. Pero yung katotohanan, walang mapapala si Carl James Wonderboy Martin para labanan itong si Milan Milindo dahil retired boxer na. Yep, malamang puwedeng may mapala, may matutunan siya sa boxing pero why would I take the risk of fighting a retired boxer? But nonetheless, pinagbigyan natin, hinype natin at sinabi ko sagot ko na yung 100,000, 400 na lang. Just in case hindi niyo rin alam, si Pinoy Boxing Prodigy sinabi ko sagot niya yung 100. Tapos si title holder PH, yung isa po rin sa nagko-cover ng sports at gagawa ng live streaming, supported niya si Kenneth Lober. Sabi niya, sagot din niya yung 100. So, 200. Ngayon, nakarating kay Sean Gibbons. No? And I actually, ito, hindi madideny ito ni Milan. Sabi ko, interviewin kita. Kaso lalaki to. Sabi ko, sagot ko na 100. So, publicly naman yan eh. At ako, pag nagsalita ako, ginagawa ko ever since, no? And maaaring masaktan yung iba sa akin, pero hindi ako katulad ni SB minsan nakakasakit talaga nananadya, which is sobra naman talaga siya. Ako, may katuwiran lahat ng mga sinasabi ko. Maaaring mali, maaaring tama, pero ini-explain ko sa inyo na maayos. Ngayon, yun na nga, 500,000, go na. At napabalitaan na si Sean Gibbons, go na rin. So, bigla ngayong buwelta itong si Milan Milindo, which is nakakapagtaka. Bakit ka naman biglang bebelta? Biglang nagkwenta ngayon ng mga gastusin niya na umabot ng 5 milyon. Hindi naman sa hindi ko pinapaniwalaan yon. At sa tingin ko, may katwiran kahit papaano kung nasa taas na level ka. Pero itong laban na ito, hindi naman ito big fight. Ito po ay maaring i-considera na pwedeng activity or exhibition fight kasi wala namang mapapala dito. Wala naman din kikitain ng promotions dito sa Pilipinas. Asa ka pa. Si si Janrel kasi meron nga as pinakasikat na ngayon dito sa Pilipinas. So again, hindi ko sinasabing lao siya ha. Sa mga Filipino boxing fans sa Cebu, hindi pa makapag-event sa Cebu eh. O bakit? Kung talagang malaki kita. So bakit din sila mag-event dito? Real talk lang 'yan ha. Ikaw pa. Walang kikitain yung talaga. 5 milyon is basically ganyan yung mga style pag medyo ayaw mo talaga lumaban. Milan, dapat kaso naintindihan kita, yan naman talaga yung gastusin. But nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil binigyan mo ng usapan ng mga boxing fans, mapapaisip sila. Okay? Pangalawa, again, medyo na-offend ako ng konti na naman. Sana wag ka na gumaya sa ibang mga boxer diyan, yang si Casimero tsaka yung kapatid niya at saka yung mga vlogger niya na pinoprotektahan umano dahil wag na daw i-vlog para hindi kumita. Ay sus Ginoo, public figure. Talagang pag-uusapan ka, sikat ka eh. Wag ka ganoon. Siyempre, pumatol ka, talagang maraming kakagat. Ganoon naman talaga, benefit yan sa'yo. Benefit din sa amin, sa atin lahat sa boxing. Kasi ang boxing, nabubuhay,
Tapos ikaw, maraming makakaalam sa Milan Milindo Boxing Academy, baka magustuhan yung pagtuturo mo, maaaring matuloy yung laban, maaaring hindi. But nonetheless, gano'n pa rin. At ang karamihan ng mga legit vlogger, pera na lang yung mga nagnanakaw. Marami kasing mga magnanakaw na fake news pa, no? Hindi naman kilala mo mukha ako. Kita niyo mukha ako pag nagsasalita ako. Hindi ako takot mabash, hindi ako takot makriticize, hindi ako takot hamunin, hindi lang ako lumalaban. Pero um, lahat tayo nakaka-benefit diyan. Yung iba nga nagbabayad pa para magpa-PR eh. So si SB sa tagal-tagal na natin dito yung mga boxing fans, alam nyo na, kung subukan nyo kantiin si SB, talagang magwawala. Ako nga, pinapatulan yan eh. Ako na nagturo mag-vlog dyan, pinapatulan pa ako niyan. You know? Anyway, yan yung katotohanan. So, may offer talaga according to their side. According to you, wala. Ay, nako, sino paniniwalaan ng mga tao? So, binanggit ko pareho ha. Pero yung negosasyon, pare, ganito yan. Kung gusto mo talagang matuloy ang laban, hindi mo nilalagay sa social media yung numero. Saan ka ba naman nakakita ng laban na nakikipagnegosasyon ka sa social media? Kinontak na kita. Kung piniem mo ko, ni-reach out dinikit kita kay Sean Gibbons or kay Carla Miss Martin or malamang marami na rin kumukontak sa'yo na para maayos yung laban. Ngayon, sabi mo, you will not take the bait. Unfortunately, Milan, you took the bait kasi sumagot-sagot ka na dun sa video pa lang ni Pinoy Boxing Prodigy. But nonetheless, pasalamat ako sa'yo. Hayaan mo lang yung mga fans pero hindi lang maganda yung napapangit ng konti para sa'yo dahil dapat, although siguro hype lang din, which is fine. Pero para po sa mga fans, ito ginagawa ko to para mas maintindihan nyo na minsan kailangan din naman natin ng mga ganito. Lalo na ngayong medyo ang boxing natin, anong next big fight? Yung malaki talaga. Wala tayong mga international big fights. Although ang malalaki na ang mga inaabang ko yung laban ni AJ Pasiones, laban ni Reggie Suganov, laban ni Eman Pacquiao, laban ni Mark Magsayo, laban ni Reggie Suganov sa Bohol. Yan po yung mga pero unfortunately, hindi lahat ng mga laban niyan nagkakaroon ng ganong kalaking appeal. Gaya na kay Casimero, gaya sana ng laban ni Carla Miss Martin at Milindo na hindi mangyayari sa tingin ko lalo na ngayon. Okay? But I'm still willing to give 100 nung una. Pero ngayon, naguluhan na ako. Masyado na magulo, masyado na maraming issue. Okay lang yan para sa amin. Kita kami dyan. But again, it is the way it works. Hindi mo pwedeng sabihin na wag i-content kasi yan po yung balita eh. Kung ayaw mabalita, wag magsalita sa social media at, wag sumagot. No? Wag sikat ka, kilala ka ng mga tao, talagang bawat salita mo, pwedeng ma-quote. Okay? So, boxing fans, tuloy-tuloy lang natin. Wag lang masyado below the belt. You can agree or disagree. Basta ang mahalaga, pinag-uusapan natin ang boxing. Kahit na minsan, parang celebrity boxing. Ganyan na talaga ang buhay at panahon ngayon. Salamat, guys.